Mga kabayan, gusto niyo bang magbakasyon dito sa Amerika? So talakayin natin sa video nito ang proseso ng tourist visa ng B1, B2 at ang mga requirements at ang question and interview at ang tamang paghahanda po para sa pag-apply ninyo ng B1, B2 kasi marami po sa akin nagsasuggest na kung pwede ko po daw gawan ng content ito. So narito na po ngayon, tatalakayin na natin. Ako po si Jeannie Pinehaway at nagsasabing aloha at mabuhay. Ang B1, B2 po ay isang non-immigrant visa. Hindi po ito immigrant visa kundi tinatawag na non-immigrant visa. Ang ibig sabihin po, ina-allow po kayong pumunta dito sa US para bigyan po kayo ng pagkakataon na bumisita pero kailangan nyo pong bumalik sa Pilipinas. Okay, ipaliwanag natin kung ano ba ang ibig sabihin ng B1. Ito po ay temporary na business activities dito po sa US. Pwede pong umattend kayo ng isang conference o isang meeting po dito sa US. Yun po ang tinatawag na B1. So, ano naman ang B2? Ang B2 naman po, ito naman po iyong hihingi po kayo ng isang visa para po kayo maging tourist dito. Kadalasan po, tourism, vacation, medical treatment, and pagbisita na rin po sa family and friends. Yun po ang tinatawag na B2. Pag-usapan naman natin kung paano bang mag-apply nito. So, ganito lang po. Pumunta po kayo sa website ng ceacstate.gov at nandun po ang DS-160 na yun po yung application form na inyo pong fill upan. So, fill upan nyo po yung lahat ng mga personal information ninyo doon at lahat po ng mga katanungan na nasa DS-160. Kailangan po kapag nag-fill up po kayo noon is maging honest lang po kayo at para po sa pag-interview nyo, nakahanda po kayo na hindi po kayo magpamali-mali sa interview. Kapag nag-fill up po kayo ng DS-160, magpo-provide po kayo, nandyan po ang personal information ninyo, nandyan din po ang inyong passport details, at ang inyong travel plans, ang inyong educational background, and also employment history niyo po, or employment information, and also previous travel history po ninyo. So, yun po yung mga question po na nasa loob ng DS-160. Tandaan nyo mga kabayan, no? Pag nag-fill up po kayo ng DS-160, answer nyo po ng truthful, katotohanan lang po, and carefully. Bago nyo po isubmit ng confirmation kapag natapos nyo pong fill upan ninyo. Kasi po, kapag natapos nyo pong fill upan ninyo, hindi nyo na po ma-edit yun. So, kailangan maging honest lang kayo at be very careful po sa pag-fill up na yun. Once na natapos nyo po iyon, i-click nyo po yung confirmation na lahat po iyon natapos, bibigyan po kayo ng confirmation page na yun po yung isasubmit natin o yun po yung dadali ninyo kapag na-interview po kayo. So kapag na-submit nyo na po ang yung lahat ng mga detalye na finilapan nyo doon, ipiprint nyo po ang confirmation page na iyon po ay may barcode kasi iyon po ay gagamitin ninyo upon interview nyo po at upon doon sa VAC kapag po kayo may schedule na. Okay, ang next po natin gagawin is kailangan pong mag-create po kayo ng account doon po sa US visa ninyo para po kayo makapag-start po ng process ng inyong payment fee. Ang payment fee po na babayaran ninyo is $185. I-convert nyo na lang po iyon doon sa atin sa peso. Meron naman pong conversion yan. Kung hindi ako nagkakamali, maybe around 10,730 pesos po. Pero ito po is non-refundable po ito. Hindi na po ito maibabalik sa inyo once na nakapagbayad na po kayo. Tuloy-tuloy na po ang inyong pagpaprocess nito. So, paano po ba yung pagbabayad nito? Ang procedure po niyan, pwede po kayo magbayad through online sa banking ng
Puwede rin po kayong magbayad doon sa RCBC bank natin sa Pilipinas po. So, dalawang pamamaraan lang po 'yan. But don't forget po na makuha niyo yung, deposit slip ng kung kayo po ay deposit sa RCBC. Also, through online banking, kailangan po yung confirmation na receipt na pinagbayaran ninyo po, kailangan i-keep niyo po iyon kasi requirements din po iyan, yang inyong receipt, kaya kailangang itago po ninyo yon. Then kapag po nakakuha na po kayo, nakapagbayad na po kayo, doon pa lang po kayo magkakaroon ng procedure para po kayo makapagpa-schedule. Kapag nakapagbayad na po kayo sa system o kapag nakapagbayad na po kayo sa bangko, sa RCBC, so mag-aantay pa rin po kayo ng 1 to 2 days para po ma-tracking po iyon sa system ng US na nakapagbayad na po kayo. So, kapag din po kayo nakapagbayad na ng inyong tourist visa, valid po ito ng 365 days which is 1 year po iyon. So, pwede po kayong makapag-antay ng inyong schedule dahil ang pagbabayad nyo po noon, the moment na nakapagbayad po kayo, iyon na po ang validity noon na meron po siyang valid until 1 year. Ngayon po, kapag once na meron na rin kayong account na yon na pinasukan ninyo sa inyong kinrate na account, doon po papasok naman po doon ang schedule ninyo po na magpapa-schedule po kayo sa VAC, yan po yung biometrics at saka sa final interview. So makakakuha po kayo ng schedule na 2 beses po. So wala po itong medical na katulad po ng immigrant visa, na katulad kami po na immigrant visa, wala po itong medical. So direkta na po kayong kukuha ng schedule ninyo sa VAC at para po yun sa biometrics ng fingerprints, yun po sa Parcal, sa Rojas Boulevard, doon po ginaganap yon. Ang final interview naman po is din po yun sa US Embassy Manila sa may Rojas Boulevard po. Yun naman po yung pinaka-final interview nyo kapag po may nakuha na kayong schedule. But keep in mind po, no, kapag po kayo na expired yung inyong 1 year o 365 days at hindi pa po kayo naka-attend sa final interview, hindi po yan refundable. Non-refundable po yan. So, mababaliwala na po yung talagang binayad ninyo after ma-expired po yung 1 year na validity ng pagbabayad nyo po sa inyong B1, B2. Sayang din naman po kung inyong nakapagbayad na kayo, kailangang umattend na rin po kayo ng final interview. And also mga kabayan, no, kapag kumuha po kayo ng schedule sa VAC or doon sa final interview nyo po, meron pong mga slots doon na available, meron din pong hindi na. So, kung wala po doon sa araw na gusto ninyo, wag po kayong mawala ng pag-asa. Everyday po, kung titignan nyo po na pumasok kayo doon sa account na rate ninyo, doon sa profile ninyo, para po makakuha uli kayo kung may makikita kayong schedule. Kailangan po 2 schedule makuha nyo, mauna yung VAC ng biometrics, then yung final interview. Okay, ano-ano nga ba yung mga kailangan nyong i-prepare na mga documents? So, of course, number 1 po yan, inyong valid passport na kailangan po 6 months na hindi po siya expired, no? And then number 2, yung confirmation page po ng inyong DS-160 na may barcode, kailangan po malinaw po ang inyong pagpaprint nun. Number 3, yung appointment confirmation page nyo po na isang VAC at saka yung isang appointment interview nyo para sa final interview. Then also, maganda na rin po kayo ng recent na photos ninyo na 2x2. Iyan po pwede po kayo magpakuha po sa mga mall o sa mga marami pong sa katulad ng Photoline, meron po sila doon na alam na po nila ang gagawin kapag sinabi nyo pong pang US visa. So may mga sizes po kasi yan, tsaka may tama po talagang ang 2x2 ng US visa I think is 5x5 centimeters, pero iyon po alam na po nila na white background at saka yung tenga ninyo kailangan ipakita, walang accessories at saka hindi po kayo mag-i-smile. So yun po yung
yung gagawin sa inyo sa photos ninyo. Hindi ko po rin sure kung hindi na po kailangan yun kasi dahil may biometrics, pero mas mabuti pa rin po na magdala na rin po kayo ng 2x2, baka po rin talaga hingin sa inyo. Kasi the last time po yung sa akin sa immigrant po, hindi po ako kinuwanan ng 2x2, although meron po akong dala kasi na base doon sa information na nag-gather ko, kailangan po. But for now ng new system, I think hindi na yata kinukuha, pero mas sigurado po magdala na rin po kayo ng 2x2 na photos ninyo, yung recent lang po, yung bago lang pong kuha. Magbabayad lang po kayo nun, I think may mga around, kung di ako nagkakamali, last time na nagbayad kami, parang may 85, may 120, depende po kung saan kayo magpapapicture. Ano po, last but not the least, ito po yung napaka-importante, ito po yung mga supporting documents na kailangan nyo po ring dalhin para po maipakita nyo po kay Consul sa final interview. So ano-ano nga ba ito? Employment information, business information, financial records, what else? Travel history, and family information. Okay, dun sa employment information, so pwede po kayong kumuha ng certification of employment ninyo dahil kung kayo po ay employed, kung kayo naman is business, pwede rin pong magbigay ng recommended ang company sa inyo kung ano po yung certification na ibibigay sa inyo para po sa pagta-travel nyo for business or for attending the meeting o conference dito po sa United States. Kapag naman po financial records, kailangan pong kumuha kayo ng bank certificate ninyo or statement of account na nandun po yung inyong magkano po yung total amount ng inyong amount sa bangko. The reason is importante po sa kanila yan kasi po dahil tourist kayo, gusto po nilang makita at malaman kung talaga po bang kaya nyo pong suportahan ang inyong sarili kapag po kayo nag-tourist dito sa US dahil medyo itinitignan pong mabuti ni Consul yan ang inyong financial issue, ang financial records ninyo, kung talagang affordable po ba na kayo makapag-tourist. Kasi minsan po kapag sponsor kayo ng inyong isang kaibigan o family dito sa US, minsan dinidenied po nila yan kasi naiisip po nila na hindi nyo kayang suportahan ang sarili ninyo at maaaring mag-overstay po kayo. Kaya napaka-importante sa Consul kapag na-interview po kayo ang inyong financial records na kayo po ay kahit papaano ay may konting ipon at sapat na makakapag gastos kayo dito sa US ng sarili po ninyo. And also, siguro dun sa certification of employment ninyo, pwede po kayong mag-request kung halimbawa kayo po ay nurse or doktor or kung ano man po ang trabaho nyo sa Pilipinas, pwede po kayong mag-request kung pwede pong ilagay nila sa COE ang inyong amount, kung magkano po ang inyong salary doon para isa po yan sa support documents para po sa inyong financial records pag nakita po nila yon. Okay, also travel history. So tinitingnan nila kung saan na po ba kayo nakapag-travel. Mostly, ang alam ko, mas maganda po daw kapag meron mga travel history. Katulad kung kayo po ay nakapunta na sa ibang bansa, sa Asia or sa Europe or sa Canada o Australia. Kasi po kapag may travel history na kayo at makikita po sa passport nila yon na may stamp na that means na bumabalik po kayo ng Pilipinas, parang mas okay po yon. Kasi ibig pong sabihin na talagang kayo po ay hindi nag-overstay doon sa pinuntahan nyo po. For example, pumunta po kayo ng Europe, kumuha po kayo ng Schengen visa, then bumalik kayo ng Pilipinas, which is a good points na rin po yun sa inyo. O kung anong bawa naman po pumunta kayo ng Japan dahil may visa rin doon, bumalik kayo sa Pilipinas, good points din po yun sa inyo. So, yung mga travel history, so maganda rin po iyan na magandang information sa kanila na kapag nakakapag-travel kayo out of the country sa Pilipinas, pero bumabalik kayo ng Pilipinas, that means kaya nyo pong suportahan ang sarili nyo. Okay, regarding naman sa family information, dahil dito, tinitingnan po nila rin talaga sa kung kayo ay may family sa US. So,
to the point na sa interview nyo, sa final interview nyo, I'm sure tatanungin po yan sa inyo kung kayo po ba merong family or friends dito sa US na kayo po ba merong saan po ba kayo mag-i-stay dito. So meron pong ganong interview sa inyo sa console. So kung wala namang kayong family and friends dahil sinusuportahan nyo yung sarili ninyo, kung halimbawang tourist po kayo, pwede po kayo mag-stay sa hotel or something. So kailangan po yung pong mga ganong travel plans ninyo, kailangan po alam nyo po kung saan po kayo mag-i-stay sa hotel. Halimbawa po kung sa Los Angeles, sa New York, San Francisco, Florida o sa Hawaii. So alam nyo po ang lahat ng information kung ilang days o ilang weeks po kayo mag-i-stay dito. Kailangan alam nyo rin po, computing nyo rin po kung magkano yung magagastos in a day, kung magkano ba ang budget para doon at saka kasama na rin ang transportation and everything para po nakalagay din po doon sa bank account niyo, sa bank statement niyo na kaya nyo po talagang suportahan ang sarili nyo. Importante rin po sa inyo yon kapag kayo po tourist. Okay, next, pag-usapan po natin sa VAC, yun po yung tinatawag na biometrics. Sandali lang po yun. Aabutin lang po kayo ng mga 3 to 5 minutes dun sa building na yun para lang po kayo picturean at saka biometrics. Ang kinakailangan lang po doon sa VAC is yung inyong confirmation page, ang inyong passport, ang appointment schedule po ninyo. Ang tip ko lang po sa inyo, itong dalawang interview, kailangan po paghandaan nyo na you arrive early para wag po kayong malate sa inyong schedule dahil meron po tayong schedule na sinusunod sila doon. Kapag po naka-schedule kayo ng 7 a.m., kailangan po before 7 a.m., nandun na po kayo. Kahit po 1 hour ahead, dapat nandun na po kayo. Wag po kayong magpapalate. Sayang po yung opportunity ninyo. Okay, syempre po pagdating po sa final interview, ganun din po ang advice ko sa inyo, wag po kayong magpa-late and then dress neatly, kailangan po medyo presentable po kayo. And then, importanteng tip ko rin po sa inyo kapag tinanong po kayo ni Consul, listen very carefully sa mga question po nila para po alam nyo po kung ano po yung tamang isasagot nyo rin para po sa kanila. Then also, kapag nag-question sila sa inyo, answer lang po kung ano lang po yung tinanong sa inyo. Isang tanong, isang sagot. Ganun lang po. Huwag nyo na pong i-expand, huwag nyo na pong pahabain. Kung meron pong additional question, then sagutin nyo po. So, dito sa console, no, tanong nyo, ano-ano nga ba yung common question na tinatanong sa B1, B2? So, bibigyan ko kayo ng tips kung ano ba yung mga common question nila. So, unang-una, ang mostly na tinatanong nila dito is number 1, why do you want to visit the United States? So, ang tanong nila, bakit daw gusto nyong bumisita sa United States? Number 2, how long will you stay? So, ang tanong po nila, kung gaano po ba kahaba, katagal ang pag-i-stay nyo sa US? Number 3, who will pay for the trip? So, sino po daw ang magbabayad sa trip ninyo, sa inyong vacation? So, tanong din po iyan ni Consol na maaari po yang itanong talaga sa inyo dahil dito po titingnan nila ang financial records ninyo. Number 4, what do you do for work? So, doon, tinatanong nila kung ano po daw ang ginagawa nyo sa trabaho o kung ano po ba ang klase ng trabaho ninyo. Kung kayo po ba ay doktor, kung kayo po ba ay janitor, kung kayo po ba ay messenger, kung kayo po ba abogado, kung kayo po ba ay nagtatrabaho sa office, kung kayo po ay teacher. So, yun po yung tinatanong nila. Next is, have you traveled internationally before? So, tinatanong po nila kung kayo po ba nakapag-travel na sa international before, kung saan po ba kayo nakapag-travel before. So, yan po yung sinasabi ko na travel history. So, pwede po rin nilang tanungin yan sa inyo. And last, pwede rin po nilang tanungin sa inyo, do you have relatives in the United States? Kaya involved po dito kung kayo po ba ay may family dito sa US or wala. So, tinatanong po nila yon. Ang importante po dito mga kabayan, kapag sumagot po kayo kay Consul, be honest and confident lang po kayo at consistent lang po kayo sa sagot ninyo. Kaya doon pa lang po sa DS-160 kanina na pinag-uusapan natin na kailangan po alam nyo po
truthful, honest lang po, at carefully ang pagsagot nyo kay Consul para alam po ninyo na kayo po makakapasa agad. Okay, bibigyan ko naman kayo ng tips na most common mistakes na nasasagot sa B1, B2 kaya sila nadidenied o nare-red flag. So, ano-ano nga ba ito? Siyempre, hindi tayo kampante o confident na talagang makakapasa kagad tayo. So, ito po yung mga avoid mistakes para po sa inyong B1, B2. Providing false information. So, kapag nagmali-mali po kayo ng inyong information na binigay sa kanya, for example, nag-fill up kayo ng inyong DS-160 na mag-i-stay kayo sa inyong hotel, pero ang sinagot nyo po, may relatives kayo doon sa US na doon kayo mag-i-stay sa bahay. So, iyon po, false information na po iyon. Okay, number 2, yung guessing answers. Paano po ba yan? For example, kapag tinanong po kayo ng inyong consul na kailan o gaano kahaba ang inyong pag-i-stay sa US o how long you gonna stay in the United States, and then hindi po kayo sure at nag-guess lang kayo, you will say that, I'm not sure, maybe 2 or 3 weeks. You can say, I'm not sure, or nag-guess kayo ng inyong kailangan. Straight to the point na 2 weeks or 3 weeks, alam nyo po na ganun po kayo. Kasi kailangan may proof din po kayo na meron kayong return ticket na dahil yun ang sagot nyo, in 3 weeks lang kayo mag-i-stay sa United States. So of course, meron kayong support documents na return ticket ng 3 weeks na babalik po kayo sa Pilipinas. Number 3, giving inconsistent information. So, paano po ba yon? So, nagbibigay po kayo ng information na pabago-bago po yung sagot ninyo. For example, pag tinanong po, ano po ba yung pakay ninyo sa US? Bakit po ba kayo gusto nyong pumunta dito sa US? O bakit po ba gusto nyong mag-tourist dito sa US? Ang information na binigay nyo sa DS-160, ang sabi nyo po is vacation. So, pero, pagdating po dun sa interview, sinabi nyo po na meron kayong aatenan na wedding ng kaibigan ninyo dito or family na meron kayong family dito na dito kayo mag-i-stay. Pero at the same time, mali po yung information na binigay ninyo. Hindi po siya consistent dahil kung vacation lang kayo at meron po kayong information na hotel, dapat consistent po yung story ninyo sa consul. Lalo na po kung nag-fill up kayo sa DS-160 ninyo na wala kayong relatives o wala po kayong family or kaibigan dito sa US dahil vacation lang kayo at gusto nyo lang pong umikot o lumibot at makita ang kagandahan ng US, mahirap po iyon kasi yun po yung tinatawag na giving inconsistent information dahil hindi po nagtugma yung DS-160 sa sagot ninyo. Submitting inaccurate forms. So, ano ba yung paano ba nga ba yun, no? So, ito po yung halimbawa, nag-submit po kayo ng inyong travel history na mali naman po yung information na naibigay ninyo sa kanila o yung inyong information na finilapan nyo sa DS-160. Maaari pong naggagawa-gawa lang po kayo ng inyong invento na kayo nakapag-travel po doon. So, makikita po kasi nila yung sa passport yun na may stamp po kayo doon. O kung ano po yung visa na nakuha po ninyo. Kung halimbawa po, Schengen visa. So, kung sinabi nyo na kayo nakapag-travel sa Europe, syempre makikita po iyon na meron po kayong tatak na Schengen visa. Fabricated employment or yung incomes ninyo is pinataasan nyo lang po yung inyong salary. So, maaaring isa po iyon sa kanilang nakikita na mali yung information na binigay nyo po sa kanila. At minsan naman po, meron ding mga tourist visa na talagang sponsor sila ng kanilang mga kaibigan o ng kanilang kamag-anak o ng mga company. So, maaari rin pong na lalabas din to doon na fake documents yung isinasubmit ninyo. Halimbawa po niyan, yun yung bank statement o yung fake hotels kung saan kayo mag-i-stay o kung fake invitation ng wedding dito sa US. So, yun po yung mga halimbawa po noon. Or
or minsan din po doon sa nagkaroon kayo ng problema sa inyong DS-160 sa inyong confirmation page. Minsan po, mali pala yung nailagay niyong spelling sa inyong pangalan, kamamadali niyo po. Mali po, kailangan po nagma-match po ang inyong DS-160 sa inyo pong passport. Kung ano po yung full name ninyo na nakalagay sa passport ninyo, dapat sa DS-160, ganun din po yun. Kasi kung meron po kayong iba pang pangalan na alias o doon sa passport ninyo, ay wala po doon sa DS-160 ninyo, yun po miscoding na rin po yun at mali na rin po yung nailagay nyo sa DS-160 forms ninyo. O ayan guys, medyo mahaba-haba yung naging istorya natin sa pag-apply nyo ng B1, B2 na tourist visa. Pero sa susunod siguro bibigyan ko rin ng another content ang IR5 para sa mga parents dahil may nagre-request din po sa akin yan. So hindi ko lang po makapag-edit ako agad-agad kasi kababalik ko lang dito sa US at nanggaling ako sa Philippines ng 2 months. So dahil kinuha ko po si Cotton, pero nandito na po ako ngayon at medyo magpo-focus na uli ako sa visa journey natin dito. At kung meron po kayong mga comment na gusto nyo pong malaman o mga tanong, willing naman po akong sumagot sa inyo. At kung ano pa ho yung gusto nyong ipa-vlog sa akin dito, itatry ko po nating sagutin at maipaliwanag sa inyo para naman po kayo matulungan ko. Again po, hindi po ako isang US immigration na attorney, hindi po ako ganyan. Hindi rin po ako government na nagtatrabaho sa government. So ako lang po tumutulong sa inyo para po kahit papaano makatulong kung sa madaling pamamaraan po ng pagpaprocess ninyo ng inyong visa. Like and share and comments po, no? And subscribe na rin po kayo sa aking channel, no? Dahil sa susunod ko pong vlog, baka ito para sa inyo. Thank you so much. Bye!